Iginiit ng Dito Telecommunity na hindi nila kailanman papayagan na magamit ang kanilang kumpanya sa mga aktibidad na laban sa interes ng Pilipinas. Ito ay kasunod ng ulat na mayroong umano'y 400 Chinese nationals na nagtatrabaho sa kanilang kumpanya at sangkot sa paniniktik o espionage. Si Jason Rubrico sa report. Kinumpirma ng Department of Information and Communications Technology na iimbestigahan nila ang umano'y 400 overstaying na Chinese nationals na nagtatrabaho sa Dito Telecommunity. Ayon sa ulat, may mga alegasyon na sangkot ang mayto sa paniniktik o espionage na seryosong banta sa pambansang seguridad. The CICC and the DICT would formally do an investigation. We would also reach out to our counterparts in the Bureau of Immigrations because the first allegation is overextension of visas. But since this is a telco that we are talking about, our attached agency, which is the NTC, would also be an active partner in this investigation. Malugod namang tinanggap ng Dito Telecommunity ang nakaambang investigasyon ng DICT kaugnay ng naturang ulat. Ayon kay Attorney Adel Tamano, Chief Corporate Communication Officer ng Dito, kumpiyansa silang muling mapapatunayan sa investigasyon na sumusunod ang kumpanya sa lahat ng pamantayan ng gobyerno pagdating sa cybersecurity at proteksyon ng impormasyon. Sa katunayan, pumasa aniya ang Dito sa isang joint audit na isinagawa ng DICT, National Security Commission at National Telecommunications Commission noong April 8 ng taong 2025. Ayon sa ulat, ligtas at maayos ang mga pasilidad at sistema ng Dito na epektibong pinangangasiwaan ayon sa mahigpit na pamantayan ng gobyerno. Ang nasabing audit ay may bisa hanggang April 2027 na nagsisilbing patunay ng matibay na seguridad at integridad ng kanilang operasyon. Bukod dito, binigyang diin ni Tamano na ang mga namumuno sa seguridad ng Dito ay mga retiradong opisyal ng militar mula sa Chief Technology Officer, Head of Cybersecurity hanggang sa Head of Corporate Security na may malawak na karanasan sa pambansang seguridad. Sabi pa ni Tamano, matagal nang nilinaw ng Dito ang mga ganitong akusasyon. Nagsimula ito noong 2018 nang italaga silang new major player ng NTC at muling ipinaliwanag sa mga pagdinig sa Kongreso noong 2021 para sa kanilang franchise renewal. Kaugnay ng issue sa visa, iginiit niyang sumusunod ang Dito sa lahat ng batas at regulasyon sa pag-eempleyo ng mga banyagang manggagawa. Sa kabila ng mga issue, sinabi ni Tamano na patuloy nilang pinagtitibay ang tiwala ng publiko. Mula nga aniya nang inilunsad ang serbisyo ng Dito noong March 8 ng 2021 ay nasa halos 15 milyong Pilipino na ang tumangkilik sa kanilang mga serbisyo. Tiniyak niyang hindi nila kailanman papayagan na magamit ang kumpanya sa mga aktibidad na laban sa interes ng bansa at ng mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News.